Tunay na pambayan, walang personalan. Okay, eto, bantayan natin ang Kamara de Representante. Kaugnay ni sinampang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Reaksyon tayo mula kay Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, ang Senior Deputy Minority Leader. Ayan. Congressman Erice, Igan at Connie, magandang umaga. Magandang umaga Good po. morning, Igan. Opo. Pinabulanan na po ng Palasyo ng Malacanang na itong si Attorney Andre may kaugnayan kay First Lady Liza Araneta Marcos na una mong kahapon na Bulgaria yata, Congressman. Hindi ko naman po sinabing abogado siya ni First Lady. Wala po ako sinabing ganun. Ang sinabi ko po noong November 2024, nagsampa siya ng kaso laban kay Attorney Glenn Chong Dahil sa Supreme Court for disbarment dahil sa binastos niya si First Lady. Okay. Mark, out of nowhere, nag-file siya. Ibig sabihin, ang sinasabi niyang dahilan dahil hindi daw dapat gano'n ang abogado, bastos. Pero in effect, pinagtatanggol niya si First Lady. Okay. Out of nowhere Di ba? Out of nowhere. Bigla na lang siyang lumutang, sinampahan niya ng kaso. Ngayon, gano'n din. Out of nowhere, nabasa niya sa social media yung mga akusasyon, nag-file siya ng impeachment complaint. At yung binal niya impeachment complaint, basura. Bakit? Walang ebidensya. 15 pages. For example, isa sa sinasabi niya, kinidnap ng Pangulo, si Presidente Duterte. Paano niya mapapatunayan yun? Wala naman siya inilagay ng mga ebidensya doon. Pati yung drug addiction. Oo. Pangalawa, yung tungkol dun sa mga 2024-2025 budget. Wala naman siya in-attach. Hindi niya siguro kabisado na napaka-komplikado nun. Kung ako nga, pinag-aaralan ko mabuti, kalahating taon ko lang pinag-aaralan, ang dami pa lumalabas ng mga bago na na-commit ng administration na, for example, yung paano ginamit yung General Provision Number 91 kung saan inilipat yung PhilHealth at yung PDIC fund sa bilang karagdagang revenue. Doon ginamit para sa pagpopondo ng mga program at unprogram funds na nagdahuli ay mga ghost projects pala. Pero sabi ni... Kailangan niya na siguro kung easily yan, nakita niyo naman siguro nung nag-file ng impeachment complaint kay Vice President kung gaano kakapal yung mga yung ebidensya. Ebidensya. Ito 15 pages. So, kung ako ang tatanungin, sitting in the Committee on Justice, immediately I will dismiss it. Okay. Hindi ba napag-aralan ni Representative Jerny Nisay, linggo raw, no? Tinignan niya, sapat naman daw. Hindi ko alam kung paano naging sapat yun. Saka nakapagtataka na, di ba sinasabi ng NUP na hindi nila papayagan na ma-impeach si Presidente. Si Congressman Jeffrey Nisay, alam na alam lahat na bagamat siya ay party list, siya ay dating Chief of Staff ni Congressman Garcia, ngayon Governor malapit talaga sa mga Garcia, naging konsyal sa Balanga. So, at ang mga Garcia ay NUP. So, basura ito at hindi magsusulong, Congressman Erice. Tingnan natin, pero may posibilidad na kung mapigilan nito yung ibang mga impeachment, kasi may 10 days ang Secretary General to refer it to the Committee on Rules. Committee on Rules may 3 days para i-refer ito sa Committee on Justice. Committee on Justice. Pag na-refer na to, deemed referred, so wala nang pwedeng iba pa na makapagsampa ng kaso. Pero ano tatawag nito? As member ng Committee on Justice ka ba? Tama? Yes. Magno-no ka rito. Magno-no. Pero talagang tatanungin ko si Attorney Andre Garcia kung anong motibo niya. Andre De Jesus. Andre De Jesus, ayan. Attorney De Jesus, kung mapigilan nito yung ibang mga mas maayos na impeachment complaint, baka ito parang, ay siya ay member of the bar. Tactic ba ito? Parang gano'n. Tactic baka may maging pananagutan niya. Alright. Nabadisbar. Okay.
Pero may magsasampa rin daw ng isa pang impeachment complaint ang Makabayan Block. So pwede bang pagsamahin, Pwede i-consolidate? pagsamahin, depende yun sa Secretary General. Kasi kung mai-refer na ito yung una sa Committee on Justice, wala nang ibang pwede. Kasi 1 Isa lang. year. Isa lang Yung dapat. magpa-file ng impeachment, madaliin nila at kailangan lampasin ng Secretary General yung 10 days para hindi naman mabaliwala yung mga ibang impeachment. Okay. Sir, ito, ano lang to, hypothetical. Halimbawa, meron talagang matanggap, 'di ba, na ihahain as impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa tingin niyo ba masusurvive kaya niya ito hanggang 2028 na manatili pa rin siya sa pwesto despite sabihin na natin may mga evidences? Depende talaga yan sa desisyon ng ng Kongreso kung makakaroon ng 1/3 boboto para madala ito sa Senado. Pero mahalaga dito doon sa Supreme Court decision, dadaan sa Committee on Justice. So ibig sabihin ngayon, yung mga mamamayan humihingi ng katotohanan, accountability, at wala namang ibang pwedeng pagdaanan ng paghingi ng accountability sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo kundi ang impeachment process. So, Yan lang, oo. i-discuss ito sa Committee on Justice at ito ay pabor para sa demokrasya. Oo. Oo. Pero next month, si VP naman. Wala ka ba di ba? naamoy dyan? Meron din. Meron Mga din. I think Hindi, the Makabayan Act will be filing a complaint, an impeachment complaint against the President and the Vice President, unprecedented. Pagsasabay Gusto ba? mo nga Pwede sabay, ba? di ba? Sabay? Yes, yun yung Makabayan. Ano naman yan? Anong magiging effect naman yan sa ating ekonomiya? Kasi syempre, marami lalong mas matatakot. Ang dalawang pinakamataas na pinuno natin ang naka-impeachment complaint, no? Ngayon naman, bagsak na yung ekonomiya dahil nga dito sa Flood control. Flood control mess. Wala pa nga mga nabibidding na proyekto. So siguradong itong first quarter, bagsak ang public spending. So talagang maraming mawawala ng trabaho, maraming mga magsasarang mga negosyo, lalo na sa construction industry. So siguro mas maganda na nga na mapag-usapan ito para kung sila ay parehong hindi mapawalang sala, at least meron silang fresh mandate. Okay. Kaya naman pareho silang na-convict, nandiyan naman si Senator Soto. So, Hachiche. Ayan. Okay. Ay, Kang, salamat. Balitaan Thank you tayo, po ha? sa inyo. Salamat. Ingat ka. Thank you.